So now we have example number 3. So para mas maintindihan natin, yung ating discussion for simple curve. So a simple curve has an angle of intersection of 45 degrees. Okay, so degrees po yan. So hindi lang na-edit. So I is equal to 45 degrees and a radius of 200 meters. The point of intersection o yung ating PI nasa stationing at PI is equal to 2 plus 982.84. Or yan ay equal sa 2,982.84 meters. So pinapahanap, ano daw kaya yung stationing sa PT? So tinatanong sa atin sa A, ano daw yung stationing at PT? Okay, dito sa dulo na to. Ano yung stationing dyan? So kung ganun, binigyan ba tayo ng stationing at PC? So, hindi. Ang ibinigay sa atin is stationing at PI. Okay? So, ano kaya yung pwede natin gawin dyan? Okay? So, kanina, kung tama ako ng alala, nabanggit natin kanina na kapag kumukuha tayo ng stationing along the curve, syempre, dapat dadaan tayo sa mismong curve. Okay? But dito kasi, kung napapansin nyo, ang binigay sa atin is stationing at PI. Sir, makukuha natin stationing at PT pag inad natin si T dun sa stationing at PI. So, mali po. Okay? So, ang kailangan natin gawin is hindi tayo dadaan dito. Kailangan natin gawin, babalik tayo sa PC para doon tayo mag start ng stationing. Okay? So, hindi po tayo pwedeng dumiretso dito kasi kung napapansin nyo, isang straight line lang yan, di ba? Yung tangent line. Eh, yung curve natin, nakapa-curve, hindi siya straight din. So, ibig sabihin, mas mahaba pa yung line. Kumbaga, um, hindi natin basta pwedeng gamitin yung mga lines na to pag kumukompute tayo ng stationing. Kasi yung mga yan is imaginary line lang po. So, in short, kailangan lang din talaga natin dumaan sa curve sa pagkuha ng stationing. So, ganun na lang natin siya isipin. So, sir, kung ganun pala, paano gagawin natin? So, kailangan na nating bumalik sa PC. Okay? So, kailangan natin ng stationing at PC. Okay? So from PC, dadagdagan natin yan ng length of the curve. So LC na lang gagamitin ko. Yun yung PC papuntang PT. Okay? But syempre, wala tayong stationing at PC na given. So paano ba natin makukuha yun? Yung stationing at PC. O the stationing at PI minus yung ating tangent. Okay? So para ma-solve natin yan, anong gagawin natin? Binigyan tayo ng radius, may radius na tayo. Binigyan tayo ng I. Okay? So, ang problema na lang natin, yung T. Solve muna natin yung T. So, yung T natin is masasolve natin using yung formula na na-derive natin kanina, R tangent I over 2. Yung R natin is 200. We have tangent, yung I natin na 45 over 2. So, T is equal to 82.843 meters. So, yun yung T natin. O ngayon, makukuha na natin si PC dahil meron na tayong T. Meron tayong stationing at PI. So, stationing at PI, yan yung 2,982.84 meters minus yung 82.843 meters. Okay? So, ang stationing at PC natin, PC pa lang po ito, is equal to 2,899.997 meters. Pero hindi po yan yung tinatanong. Ang tinatanong sa atin is stationing at PT. So, stationing at PT is equal to yung PC natin na nakuha, 2,899.997 plus yung length of the curve from PC to PT is yung radius natin ay, di ba ito kasing LC na yan, equal yan sa radius, times yung I na nakarad. Pero yung I, yan yung angle na nasa-subtend dun sa ating curve na ina-analyze. Okay? But since buo yung ina-analyze natin, yung I natin is yung 45 o yung intersection angle. So anyway, yung R natin is 200 times yung I natin na 45 degrees.
make sure i-multiply sa pi over 180 para maging rad. Okay. So we have now 3,057.077 meters. Or for the stationing at PT, yan ay equal sa 3 plus 057.077. Okay. So yan na po yung answer natin for item A. For item B, we have here, compute daw natin yung deflection angle of station 2 plus 937.7 from PC. Okay? So, meron tayong magiging point along the curve dahil dito sa stationing na to. Okay? Yung stationing po is a point along a curve, along the curve or along the tangent, depende. Basta point po yun pag merong stationing. Automatic may point po doon sa station na yun. Anyway, meron tayong mga nakuha nating value kanina. We have stationing at PC, yung kaninang stationing at PT. Okay, so paano ba natin malalaman ano yung deflection angle dyan? So first of all, um, kukunin po muna natin yung distance noong ating PC papunta doon sa ating station na pinapa-analyze. Okay? So, bakit PC po yung gagamitin, sir, hindi yung PT? Dahil doon galing yung pinapakompute na deflection angle. Kumbaga, pag nagkaroon ka ng point dyan, o connect mo lang ulit dun sa PC, etong angle na yan yung tinatanong. Okay? Sige, set natin ulit. So, compute muna natin yung length ng curve from PC to point, sabi natin, point A ulit. Point A. So, paano natin kukunin yun? Hindi po tayo gagamit ng radius times I rad. Okay? Pwede natin gamitin yung stationings na available. So, from station 2 plus 937 or yung 2,937.7 minus 2,899.997 sa PC. Okay? So, kapag ma-minusin po natin yan, magkakaroon tayo ng length na equal sa 37.703 meters. Okay, yan yung length from PC to point A, yung binigay sa atin na stationing. Okay, sabihin natin, yung ating point A po sa portion na ito. Okay, so sabihin natin dyan lang halimbawa. Yan si point A. Okay, so ito i-connect natin dito kay PC. Ayan. Tapos ko-connect pa natin dito kay O. So alam natin na itong portion na to, yan yung I. Tapos itong portion na to, ito yung ating 2I. And then yung from A to O, yan I radius din. Okay? So meron tayong length of the curve. So kanina yung formula natin na LC is equal to R times I na nakarad. Okay? So ang kailangan natin is deflection angle o yung angle na nandito sa I. Okay? So ayusin lang natin. So LC is equal to radius times yung 2i. 2i yung gagamitin natin. 2i. Okay? Nakarad po yan. Okay. So, papalabasin natin tong I na to kasi yan yung hinahanap natin. Okay? So, yung LC natin, substitute natin yung 37.703 is equal to yung R na nakuha natin kanina o yung given pala, sorry. Given siya na 200 times 2i. Okay? Yung I natin is equal to 37.703 divided by 200 times 2. So we have here 0.0942575. Ang liit masyado pero nakarad yan. Ano? So i-multiply natin sa 180 over pi para maging degrees po siya. So I is equal to 5.4 o 5.41 degrees. Okay? So yan na po yung deflection angle natin mula dun sa given station 2 plus 937.7 papunta dun sa ating tangent na to. Okay. Item C, ang pinapahanap sa atin is your right angle offset.
from station 2 plus 937.7, which is same station or same point po na pina-analyze natin sa B on the curve to the tangent through PC. Okay? So, pag sinabi nating right angle offset, minsan nga, offset lang yung tawag dyan eh, no? Pag sinabi nating offset, automatically po, ito siya. Ayan yun. Ito agad yun. Yan. Yung X, yung from point na pinapa-analyze, o yung station na pinapa-analyze, papunta dun sa malapit na tangent. Okay? So most of the time naman, ganito lagi yung setup natin. So kahit hindi ilagay itong right angle na yan, pag sinabing offset, automatic yan ay ganitong setup. And yan ay 90 degrees dun sa tangent natin. Okay, so ihiwalay lang natin yung triangle na yun para mas ma-visualize natin na maayos. Okay, so eto po siya. So eto yung PC, tapos eto yung I natin. Ito yung X. Tapos ito yung point A na ina-analyze natin. Tapos, syempre, wag natin kalimutan na rin yung curve. Ito yun. Yan. So, ang pinapahanap yung X. Paano kaya natin gagawin yan? Okay? So, meron ba tayong pwedeng gamitin? So, syempre, may angle lang tayo. May X tayo dito. So, anong pwede natin gamitin? So, pwede ulit tayo mag-cosine law. Ganun sa ginawa natin sa previous example. No? So, meron ka dyang triangle, di ba? Yung malaking triangle na to. Ito yan. Ayan, ito. Ayan, yan yan. So, hindi na maayos yung guhit. Pero, yan po yun. Point A, ito yung PC. Hiniwalay ko lang po. Tapos, ito yung O. Ito R to. To R din. Alam natin yan ay 2i. Okay, so ito yung nawawala. Yung side na yan. Ayan. So, gamitan natin ng cosine law. Sabihin na lang natin yung L um, o yung length ng PC to A. Okay lang naman yun. No? So we have the square root po ng ating 2r squared. So pagkamukha lang yan, 2r squared o 200 squared. Minus 2, 200 squared. Cosine 2i natin is, yung i natin kasi kanina is 5.401. So times 2 lang natin siya, magiging 10, ay, 10, 10.002 degrees. Okay? So, yung length natin, yung side na yan, is equal sa 37.650 meters. Okay? So, pwede na tayo mag-proceed dito sa ating triangle na maliit since right triangle po yan. So, proceed tayo sa sine function. So, sine I is equal to x over yung pinuha natin na 37.650. Yung LPC, ano, PC to A. So, ang pinapahanap is yung x cross multiply. So, x is equal to yung LPCA is 37.65 times sine I na 5.401 degrees. So, yung ating offset or right angle offset is equal sa 3.544 meters. And for the last item, ano, yung D, so, pinapahanap sa atin is degree of curve using chord basis. Okay? So, anong gagawin natin dyan? So, pwede ko na lang isingit po dito sa gilid. So, maikli lang na may solution niya. Pinapahanap sa atin degree of curve o yung D. Okay? So, kung mababalikan lang natin kanina, okay? So, yung triangle natin, di ba? Kung naalala natin kanina sa discussion, we have 10. Tapos ito D over 2. Ito radius, ano? Radius. We have sine D over 2 is equal to 10 over R. May R naman tayo, ano? So, yan ay magiging sine. Yung D na hinahanap over 2 is equal to 10 over radius na 200. So, by doing shift solve, makakakuha tayo ng value ng D. Yung D natin is equal sa 5.732 degrees.